Ito na siya guys, no? Nakabit na natin yung ating LBD module. Tinanggal na natin yung temperature sensor. Sinabi ko sa inyo guys, welcome back to our channel guys. So nandito na naman tayo sa panibagong game plan. Pero actually hindi pala siya bagong game plan, kundi improvement lang siya nung nakaraan nating game plan. Which ang ginawa natin doon is nag-set up tayo ng auto on ng ating external charger para i-charge yung ating mga 12 volts battery. So ang condition natin doon is kapag malakas ang harvest ng ating solar charge controller. So doon sa setup natin, gumamit tayo ng temperature sensor na magse-sense na mataas ang charge sa ating solar charge controller. At minention ko rin doon na meron tayong isa pang option para gamitin na sensor. So instead na temperature sensor, pwede rin tayong gumamit ng LBD module. So ang imong monitor naman natin doon is yung voltage level ng battery. So ngayon nakakapag-isip tayo na gawin yung setup na yon. So para lang wala na tayong second thought about the setup, no? Bakit kung ano mas maganda, ma-compare natin, no? Kung mas maganda bang ang temperature sensor ang ginagamit natin o yung ating LBD module. So yun ang gagawin natin na game plan ngayon. And syempre dun sa setup natin ngayon is halos ang gagawin na lang natin dito, papalitan natin yung sensor lang. So wala na tayong mga ibang bibilin kasi may relay na tayo and meron na tayong mga external charger, no? So bibili na lang tayo ng, papalitan natin tong temperature sensor at gagawin natin siyang low voltage disconnect module. So ito siya guys. So yun lamang gagawin sa setup natin. Tingin ko hindi kakain ng malaking oras to sa pagpapalit, no? So try na lang natin. Ganito kadali yung ating gagawin. So tatanggalin natin ngayon yung ating temperature sensor at papalitan natin siya ng LBD module. So one thing common about the temperature sensor and LBD module is yung connection niya. So pareho silang merong input terminal, no? At pareho silang merong output terminal. So, ibig sabihin yan guys, kung papalitan ko tong temperature sensor ng LBD module, yung input power na tinanggal ko sa temperature sensor, yun din yung ilalagay ko na input dun sa LBD module ko, which is nandito sa kaliwa. At yung output power ng ating temperature sensor na papunta naman sa relay, yun naman yung ikakabit ko dun sa output terminal ng ating LBD. Moments later. Ito na siya guys, no? Nakabit na natin yung ating LBD module. Tinanggal na natin yung temperature sensor. Sinabi ko sa inyo guys na kung ano yung connection ng ating temperature sensor, yun din yung connection ng ating LBD module na nilagay dyan. So kung sa mga maghahanap ng kanyang ng ginamit kong wiring dyan, wiring diagram dyan. So hanapin nyo na lang yung YouTube content natin na kung saan ang ginamit natin is yung temperature sensor. Pareho lang naman siya. So yung input niya is galing sa terminal block and yung output niya is papunta sa relay. So guys, it's all about the setting dito, no? Dahil nga ang plano natin, magti-trigger lang yung ating external charger kapag almost full na yung ating battery. So dapat ang setup ng output ng ating LBD module ay mataas. So ang ginawa ko sa kanya guys, titingnan natin yung setting niya. So ang low voltage disconnect value niya is 26.0, no? So no, sa ano yan, sa table niyan, titingnan niyo yung 26.0 sa 24 volts table, around 30% ng battery voltage yung disconnect point niya, no? Pero yung reconnect point niya, yung 26.0 yan na setting na yan, plus yung sinet-up natin sa kabila, which is plus 3.0. So, ibig sabihin, 26 plus 3 equals 29 volts. 29 volts lang. Pag nag-reach to ng 29 volts, ibig sabihin, tsaka lang magkakaroon ng output power yan para i-turn on niya yung relay. So, yung 29 volts sa
table natin ng 24 volts. So around nandito na siya guys, no? Almost 100% na siya nung charging ng ating lithium ion phosphate battery. So ganun naman yung gusto natin. Pag halos mapupuno na yung ating battery, tsaka lang mag-on yung ating LBD. So ito-try natin to ngayon guys, no? So titignan natin kung okay ba yung ginawa nating setup na pag nag-reach siya ng 29 volts is almost puno na talaga yung ating battery. Or pwede nating i-adjust later yan. Basta pag nagbi-blink na tong ating boost charging dito sa ating solar charge controller, itong unang ilaw na yan, yung sa solar panel, is ibig sabihin yan almost full na yung ating battery kasi hindi na siya naka MPPT mode, no? Naka boost charging na lang siya. Isa sa mga reason natin kung bakit ginamit natin yung ating LBD module ngayon against dun sa ating temperature sensor is kasi nagkaroon tayo ng situation before dun sa ating temperature sensor nung ginagamit pa natin siya. So ganito ang naging situation that time guys. So hindi masyadong mainit ang panahon pero ang nangyari doon is almost mapupuno na yung ating 24 volts battery. So bakit ba nangyayari yung mga ganong situation? So ang possible reason nun is possible na hindi naman naubos yung charge ng ating battery and konti na lang yung kailangan niya para ma-full charge siya. So kahit hindi mainit ang panahon, mapu-full charge talaga siya guys, no? Kung hindi naman siya nagamit ng gusto. So ang nangyari nun dahil nga hindi naman mainit ang panahon at kailangan niya na lang ng konting charge para ma-full charge siya, hindi naman uminit ng gusto yung heatsink sa ating solar charge controller. At dahil nga hindi uminit yung heatsink na masyado, hindi siya umabot doon sa level na sinet natin doon sa ating temperature sensor. Dahil hindi siya umabot, hindi ngayon nag-trigger yung output ng ating temperature sensor para iyon yung ating relay doon. So ngayon, titingnan natin kasi ngayon nagbabase na tayo dun sa ating charging voltage ng ating solar charge controller. So kapag umabot na siya sa charging voltage na 29, titingnan natin. No? So i-align natin ngayon yung blinking ng ating boost charging dun sa trigger point ng ating LBD. One eternity later. Ito, kanina lang, pumalo na yung ating LBD dun sa sinet natin na reconnect voltage niya na 29.0 volts. So, napansin nyo dun sa ating LBD, dito sa LCD niya na may 26.5, sa itaas niya may ilaw. Yung ilaw na yun is indication na may power output na siya. So, dahil may power output indication na siya, napansin nyo yung ating relay dun sa dulo is may ilaw na rin. So, at ayan na yung nagtitrigger dun sa ating external charger para mag-on. So ngayon, dalawa yung naka-on na external charger at sinacharge na yung ating mga 12 volts na battery. Hindi natin siya nakunan ng video kanina, no, yung pagpalo niya. Pero sabay sa pagpalo niya kasi, nag-boost charge to. No, nag-boost charge na siya. Nag-blink na yung LED dito ng ating LED light natin ng ating solar panel. Pagpalo niya ng 29. Then, kasi dahil nga nadagdagan yung load ng ating inverter, ang mangyayari dyan is tataas din yung demand ng power. So, nakita nyo ngayon, ang demand ng power natin is around 384 watts yung kinukuha niya from battery. So, dahil nga masyadong malaki yung demand versus dun sa pumapasok sa kanya na 320 watts lang ngayon, is bumalik na naman siya sa MPPT mode. So, hanggat maaari sa akin lang to, binili ko tong solar charge controller na to dahil nga MPPT mode siya. So, doon kasi yung pinaka highest harvest natin guys na makukuha sa ating solar charge controller. Nasa MPPT mode siya guys. So, hanggat maaari hindi ko siya inaalis sa MPPT mode para sulit yung ating solar harvest. Around 1:43 PM na nga guys at makikita natin sa ating solar charge controller na nagbi-blink na yung light ng solar panel. So indication yan na naka-boost charging na tayo sa ating solar charge controller. Wala na tayo sa MPPT mode. And pagka ganitong stage talaga is malapit na mapuno yung ating battery. So mapapansin natin na sa LBD module natin, around 29 volts talaga siya guys, nagbo-boost charging.
Kaya magi-stick muna tayo sa ganitong setting, no, to operate our external charger. So ayan guys, oh. Ito pala yung mga external charger natin. Ayan, oh, ito almost full na rin, no, kasi nasa 3 amps na lang yung pinapasok na karga nung ating power supply sa ating lithium-ion phosphate. While ito namang ating lead acid, oh, full charge na siya. Kasi kanina pa siya nag-charge eh. So maya-maya mamamatay na rin yung ating inverter. So kasabay ng pagpatay ng inverter, mamamatay yung ating mga external chargers.